Saan nga ba mauugat sa INC na pasasalamat? Saan nakabase? Saan ito nagbuhat? Kung ito'y kapritsyo lang, ay tigilan na dapat. Kung nasa Biblia naman, ay paano masusukat? Kasama kaya rito ang bulong ng konsensya? Ang common sense kaya ay pwede ring isama. Ang ibang relihiyon ba, Thanksgiving ay wala sila? Bakit pinupuna pasasalamat ng iglesia? Bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Bago matapos ang bawat taon, buwan ng Disyembre, taunang pasasalamat ginagawa ng INC. Sign of gratitude daw, Thanksgiving na sinasabi, pasasalamat sa Diyos sa blessings na napakarami. Kagaya ng nasabi na taon-taong ginagawa, pagtanaw sa kabutihan at sa Diyos na pagpapala. 12 long months daw kanilang paghahanda. Pagtupad daw ito sa Diyos ay isang panata. Kung ating aanalisahin, dito ay walang masama. Magpapasalamat ka sa mga natanggap na biyaya. Pagtanaw ng utang na loob sa natanggap na pagpapala mula sa Diyos na may lalang, na puspos ng awa. Kung sa tao nga ito'y iyong ginagawa, ginawan ka ng mabuti, gagawan mo rin ng tama. Di ba malaking kabastusan ni mag-thank you ay wala? Bagamat maraming ganito, manhid at walang unawa. Napakasama na ugali mo. Di magpasalamat, hindi ka marunong. Nakaranas ka na ba ng ganitong tao? Ginawan mo ng mabuti ay wala ni thank you. Sa susunod madadala ka, di mo na uulitin pa. Baka masabi mo nga, bahala ka, magdusa ka. Ang punto ay ito, maraming pumupuna sa Iglesia ni Kristo. Bakit daw nila ginagawa? Nagbibigay ang mga miyembro, handog na nakasobre. Kailangan pa ba daw ito? Pwede naman daw sabihin na lang, thank you Lord, thank you. Parang ganito, iniligtas ka sa sakuna, thank you Lord ng marami. Nagtagumpay ka sa hangarin, thank you so much Lord from me. Nagkasakit ka't gumaling, oh my Lord, let it be. I offer you my thanks for your blessings so many. Tama naman talaga yan at sadyang nararapat. Sa lahat ng bagay ay maging mapagpasalamat. Mag-usal ng dalangin, praise His name and be glad. Pero, wala ba siyang instructions na dapat mong matupad? Sapat na ba na sabihin, thank you Lord, I praise you so much? Wala ba siyang sinabi na mga tuntunin? Para yung pasasalamat mo ay kanyang tanggapin? O baka naman kaya, pati sa bagay na iyan, tayo pa rin ang nasusunod at hindi ang may lalang. Sa aking nauunawaan, hindi lahat ay tatanggapin. Di ba nga si Jesus ay nangusap sa atin, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon sa akin, sa kaharian ng langit, sila ay papapasukin. Sino ba yung tumatawag ng Panginoon, Panginoon? Di ba yun din yung nagpapasalamat sa Diyos na paaampon? Di ba bahagi ng worship, tayo ay be thankful? Kung tatanggapin ka niya, how can you be so sure? Pati yung sobre ay inuupakan mo. Kung bakit may ganito pa sa Iglesia ni Kristo, ayaw mo bang maayos ang itsura nito? Baka nalilimutan mo ang nakalagay sa banal na libro. Gawing may karapatan at kaayusan ang lahat ng bagay. Di ba ito na ituro ng iyong mga ngaral? Ang tinuruan ng kaayusan ay yung binigyan ng karapatan. Di ba ang sinabihan niyan ay ang mga alagad na hirang? Nako, mag-isip ka, nasa mali kang samahan. Common sense na lang bilang paglalarawan. Di mo ba ibabalot ang regalo mo sa iyong mahal? Pagagandahin ito para siya ay masiyahan. Pipiliin mo pa ang pambalot na pinakamainam. FYI na rin kung ang impormasyon mo ay kulang. Hindi lang sa pasasalamat, nakasobre ang kapatiran. Nakasobre din po ang kanilang paghahandugan. At may mga kaanib sila, nakasobre, pati abulo yan. Kung iyon ang tama, na ayon sa kalooban, iyon ang pananampalataya na kanilang tinataglay, may lalabagin ba sa kanilang katuruan? Maging para sa akin, iyon ang pinakamainam. Bakit daw kasi pera ang dapat na ibigay? Aanhin naman daw ng Diyos, siya ba daw ay nangangailangan? Ganito pala
ang iyong pangangatwiran. Bakit sa relihiyon mo, nagbibigay ka rin naman? Yung nagbabahay-bahay, kumakatok sa mga tahanan, abuloy daw sa simbahan, merong proyekto raw. Kahit magkano raw, si Lord Jesus ay masisiyahan. Pera ang hinihingi, hindi baka, tupa o kalabaw. Kung sasabihin naman natin na hindi tayo nagbibigay, huwag na tayong magtaka kung bakit ba ganyan. Walang matinong pasilidad ang ating sambahan. Kung mag-worship kay Lord ay kung saan-saan na lang. Di ba tayo nakukonsensya sa ating kalagayan? Ang kaganda ng bahay natin, hindi ganon ang sambahan. Doon natin sinasabi, "Oh dear Jesus, ikay aming mahal." Common sense ulit, pambihira naman. Ang gusto ba natin na marapat ibigay? Mga tupat kambing, mga hayop at halaman. Hila-hila sa sambahan, may tali pa at nagkakaingay. Sa panahong sinauna ay mga pag-aari talaga. Alahas, mamahaling hiyas na kung susumahin, libu-libong tonelada. Malulusog na hayop sa Diyos inihahandog bilang pag-aalay sa harap niya sinusunog. Kapag ito'y tinanggap niya, siya'y nalulugod, siya'y naluluwalhati bilang makapangyarihan Diyos. Gagawin ba natin ngayon sa mga sambahan? Magdadala tayo ng hayop, doon tayo magsusunugan? Panganib sa kaligtasan, maging sa kalusugan. Mga batas at ordinansa, malalabag natin hirang. Nasa kaayusan pa ba ang lahat ng iyan? Yang pasasalamat na sa Biblia ba daw? Giliw na mahabagin, kailan po ba tayo isinilang? Ang marami sa atin ay laman ng simbahan. Hindi na ituro sa atin ng ating matatalinong mangangaral. Kung saan saang universidad nagsipagsunog ng kilay, yung iba ay sa seminary at mga Bible school daw. Kung nabasa man sa Bible ang tungkol sa gawang iyan, letra lang ang nabasa, walang naintindihan. Pero nasa dingding ng kanyang pamamahay, santambak na sertipiko, scholar daw ng kasulatan. Iyan ang nakakagigil. Bakit hindi tayo tinuruan? Nung ginawa ng iglesia, tayo ay naggagalit-galitan. Nung ginawa nung iba, ay sus, sila'y lumabis naman. Paraan ng pagbibigay ay wala na sa kasulatan. Nung ako ay nasamba sa Maynila, sa Sampaloc, ang sermon ng ministro ay tamang paghahandog. The Bible has this to say, ang kanyang dialogue. Let us consult the Holy Book for what is being told. Wala akong narinig na kahit pasaring, ganito ang sabi ng mahal na leader natin. May mga tuntunin nga sila na binabasa. Handog na pasasalamat, binabasa sa Biblia. Sino raw ang makikinabang sa ibinibigay na handog? Kung hindi ito kailangan ng ating Diyos at ni Jesus, sila rin daw na mga nagkaloob, ginagamit ng iglesia sa kanilang paglilingkod. Kung ikaw din pala ang makikinabang, magiging maramot ka ba sa gagawing pagbibigay? Ayaw mo pa man din ng masikip na sambahan. Gusto mo'y komportable, may aircon na humihipan. Di ka ba makokonsensya kung hindi ka magbibigay? Common sense, sige nga, kung ito pa ay iyong taglay. Kung ang simbahan natin ay gaya ng iba, may offering tayo, di natin alam kung saan napupunta. Common sense ay gamitin sana. Meron akong alam na tele-evangelist. Patalon-talon pa sa harap ng audience. Kinausap daw siya ni Lord, lakihan ang offering. Sabihan daw niya lahat ng nasa gathering. Dodoblehin daw ni Lord ang ibibigay niyang blessing. Di ko na tinapos ang panunood sa kanya. Ayaw kong masama sa kanyang nabobola. Konkretong verso sa banal na Biblia, walang binasa. Pulos financial na litanya. Bato, bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Ang bulagas nila, kawawa raw, mga kaanib ng iglesia. Wala nang makain, kinukuhaan pa ng pera. Sawing palad nga raw, pag napaanib sa kanila, wala kang mararamdaman na tunay na saya. Parang baliktad yata, hindi nyo ba nababasa? Sa ganitong mga mensahe, di ba sila masaya? O sadyang ang taglay nila ay tunay na ligaya, bunga ng pasasalamat na ipinag-utos niya. Nalulugod ang Diyos sa paghahandugan nila.
Happy Thanksgiving daw po sa lahat ng kapatiran sa buong mundo mula kay Carmelino Giao ng lokal ng Toronto, Canada. Shout out sa mga kapatid na PNK dyan sa lokal ng Gapas, distrito ng Quezon East mula kay Jess Danyas. Lalo na kay Ace Bien Jess at sa maganda niyang asawa na si Abigail Dayaon. Happy Thanksgiving din daw po sa mga kapatiran sa buong mundo. Pagbati po sa lokal ng Salogon, Palawan South, lalo na kay Jerry Deluz. Kumusta po kayo dyan? Shout out sa lokal ng Rakaya, District of New Zealand mula kay Angelo Giang. Pagbati rin sa mga taga-lokal ng Pisay, Distrito ng Naga City, Camarines Sur. Salamat po sa inyo. Shout out sa lokal ng Severina 18 at sa lokal ng Zapote mula kay June Reyes. Happy viewing po. Ganon din kay user QO6SI10030. Sana po ay name na next time, lalo po akong naduduling sa mga numero at letra. Shout out sa extension Dexterville, Cavite South mula kay Domingo Bautista. At maging dyan sa lokal ng San Pablo, Laguna mula naman kay Isen Chill. Ganon din kay Noel Pauline Sr. ng lokal ng Southville at kay Damsel Pauline ng lokal ng Gifu, Japan. Pagbati pa rin sa lokal ng Dapog, Juanes, GWS at sa manggagawa na si Cabiñas. Shoutout din natin ang minamahal ni Alfredo Pokis na si MJ Kabatbat. Kumusta po kayo? At ang mga kapatid dyan sa lokal ng Bagong Bayan, Taguig City, Happy Thanksgiving daw po mula kay Cherry Manzanares. Binabati rin niya ang kanyang asawa na si Catereso Manzanares. Kumusta po at happy viewing po sa inyong lahat. Maligayang pasasalamat po sa mga kapatirang INC sa buong mundo. God bless po.